Pag-usapan po natin para po sa inyong kaalaman. Wala naman pong personalan. Kailangan nating ipaliwanag sa abot ng ating kakayanan at mga nangyayari sa ating bayan. Ito po yung relasyon between former Speaker Martin Romualdez at former Congressman Saldico at dati ring chairman ng Appropriation Committee. Yan ay isa ho sa talagang kilalang kontraktor. Bago yan naging congressman ng ako, Bicol Party List si Saldico, matagal ng kontraktor yan. Actually, big time na kontraktor yan ang aking pagkakaalam, kung di ako nagkakamali. Tapos naging congressman. At naging chairman ng makapangyarihang komite. Kasi yung Committee on Appropriation, para po sa inyong kaalaman, yun po yung bumapalangkas ng every year na proposed budget ng buong executive department na trilyon-trilyon ang pinag-uusapan dito. Hindi ka magiging chairman ng komite ngayon kung hindi ka malapit sa speaker. As hindi lang malapit, kung hindi ka talaga pinagkakatiwalaan. Kasi hindi yung basta malapit, ang pinagkakatiwalaan at magandang relasyon. Yun po ang nagiging basihan ng pagiging chairman ng Committee on Appropriation. Hindi ho yan pangkaraniwang komite. Hindi yan katulad ng Committee on Labor, Committee on Women, Committee on Agriculture, Committee on kung ano-ano dyan. Hindi ho. Iba po yung Appropriation Committee kasi nga yan ang gumagawa ng budget ng Office of the President at ng buong Executive Department. Kung saan ginagastos ang pera, saan kukunin ang pera, yan ay trabaho ng komite. Okay? Paano ka ilalagay dyan kung hindi lang kaibigan, kung hindi napakalalim ng relasyon at pagtutulungan, ugnayan ng speaker at ng chairman ng committee. Yan po yun. Parang yung isang dating congressman din. Nag-congressman pa rin ngayon. Si Eric Yap, na dating chairman din ng Committee on Appropriation ng Duterte administration. Malapit din yan sa mga nakarang speaker. Hindi yan magiging chairman. So balikan natin itong relasyon. Sino sa kanilang dalawa ang nagsamantala? Okay? Si Saldico o si Martin Romualdez? Pwede rin pong si Romualdez ay inabuso ni Saldico. Pwede rin naman pong kinonsente ni Romualdez si Saldico. Kasi hindi po pwede nilang itago, lutang na lutang at kitang-kita ng buong mundo at ng lahat ng Pilipino. Merong korupsyon sa budget. Merong nakawan na nangyari. Inamin na nga ng Pangulo, inexpose na nga ng Pangulo. Ang sabi nga ng Pangulo, mahiya naman kayo. So yun na yun. Yun ang naging problema ni President Bongbong Marcos. Nagtiwala siya kay speaker na kanyang pinsan, si Romualdez. Si Romualdez naman ay nagtiwala kay Saldico at kung ano yung kanilang mga ginawa. Sila lang nakakaalam. Si Saldico, patong-patong na ang kaso, may warrant of arrest na. Pero hindi mapabalik dito until now. Sa tingin ba ninyo, walang kakayanan ng gobyerno na ito'y pabalikin sa Pilipinas? Parang imposible naman yun. O talaga bang siya ay gustong pabalikin o hindi ng Pilipinas? Yan na yan eh. Kasi siya po yung pinakamarami ang alam, pinakamarami ang kaso. Siya yung pwede pong magsabi ng pawang katotohanan na kanyang kanyang panunumpaan kung siya ay makakabalik dito sa Pilipinas. Ngayon kasi, nasa abroad siya, kahit anong sabihin niya, kung hindi naman niya pinanumpaan, wala yan. For media only. Publicity lang. Di ba? Dapat itong si Romualdez at saka si Saldico parehong iharap sa malalimang investigasyon. Bakit sila nagpabaya at bakit nagkaroon ng korupsyon sa flood control project? At bakit merong proponent ng mga congressman, kontraktor? Bakit din nagkaroon ng malaking budget ang mga senador? Diyan po sa Bicameral Conference Committee. By the way, yung BICAM, yan ay sa pagitan ng piling mga opisyal
ng Committee on Appropriation, Office of the Speaker, at saka ng mga senador, Senate President, at yun pong chairman ng Finance Committee. Pero sa Kongreso nangyari po ang insertion. Noon ay panahon ni Romualdez as Speaker at noon sa Senado ay panahon ni Senador Escudero as Chairman. Sila po yung may malaking responsibilidad dito. Ang Malacanang nag-propose lang ng budget. Ang nag-approve ng budget ay ang Kongreso at Senado. Pinirmahan ng Pangulo dahil kailangan ng budget. Pero bakit nagkaroon ng nakawan? Tapos ngayon, kung sino-sino lang ang sinasabi, kung sino-sino lang ang nasasabi. Kaya nagdududa ang mamamayang Pilipino. Patagal ng patagal ang investigasyon, nawawala naman ang mga personalidad na pwedeng merong malaking kinalaman at may malaki rin na dapat silang pananagutan. Nasaan na yan? Nagtatanong lang po tayo. Lahat tayo ay biktima. Lahat tayo ay complainant. Dahil pinagnakawan ng mga corrupt government official sa Senado, Kongreso at Executive Department, kontrakto, mga district engineer, ang mamamayang Pilipino. Tapos ngayon parang tingi-tingi lang. Yung malalaking ang kinita, malalaki ang kinalaman, nag-deliver ng pera sa mga politiko. Ngayon, wala nang kaso, state witness na lang. Tulad ni Alcantara, Engineer Alcantara at Engineer Undersecretary Bernardo. Sila yung mga nagsauli ng pera. Admission niyan, nagnakaw sila. Sila yung nagtuturo ng mga proponent ng project na sila nagpa-deliver ng malaking volume ng pera. Bilyon-bilyon ito. Ngayon, wala nang kaso. Testigo na lang. O inasan yung mga posibleng mastermind? Sino ang mastermind? Hanggang saan ang responsibilidad at pananagutan ng mastermind? Pag hindi natuko yan, patuloy pa rin ang pagdududa ng mamamayang Pilipino. Hindi matatapos yan. Dahil malawakan ang sabwatan, malawakan ang katiwalian, pagkatapos tingi-tingi ang pinapanagot. Ano ito? Naglulukuhan na ba? Nagtatake pa na ba? Anong gusto niyong palabasin? Palamigin ang isyong ito? Tapos panahimik na lang ang taong bayan? Magkalimutan na lang sa bilyon-bilyon, trilyong pinagparti-partihan at ninakawan ang mamamayang Pilipino? Ganun ba ang gusto niyong gawin? Aba, huwag tayong papayag niyan. Mamamayang Pilipino, ikaw man ay Marcos loyalist, ikaw man ay Duterte supporters, Peklawan, Dilawan, anumang politikang ikinaaniban mo, lahat tayo ay biktima. Lahat tayo ay maghanap ng katotohanan at katarungan. Please like and share itong ating topic na ito.